So, I know, marami sa inyo ang fan ng Batang Quiapo, eh, ako din naman gano'n. Matagal ako naging fan ng Batang Quiapo bago ko huminto sa panonood dahil nga I have been working 2 jobs online. So, medyo wala na akong time kasi umaga, tanghali, gabi, nagwo-work talaga ako. So, anyways, 'pag may time, nagka-catch up na lang ako, pinapanood ko siya sa iWant TV o kaya sa YouTube, gano'n. At eto nga ay ang naabutan ko na yung kay Lena na nakakaloka yung eksena kasi 'di ba ibang-iba siya doon sa pinakitang, preview doon sa ikalawang yugto or ikatlo na yata, ikatlong yugto 'di ba pinakita doon na parang pinapipili ni Marites eto si Rigor na hindi naman nangyari ito. Kasi marami ngang mga eksena na pinapakita sa preview tapos hindi naman ipapalabas. So, I knew it right from the start na sabi ko, nung pinapakita pa lang yung mga trailer na yon, yung mga previews ng mga mangyayari sa ikalawa, ikatlong yugto, I knew it na hindi yun ipapalabas at hindi yun mangyayari. Bakit ko nasabi? Kasi maraming ganun. Iniiba nila yung trailer para maging spicy, tapos hindi talaga ganun ang mangyayari. Ganun. So, anyways, nakakagulantang tong pangyayari kay Lena na inuwi siya ni Rigor doon sa bahay ni Marites, 'di ba? Nangyayari ba talaga ito sa tunay na buhay? At nakakaloka kasi I have nothing against Coco Martin. Actually, siguro ano na niya to parang pagiging ano niya ito pagiging artistic niya to at saka yung pagiging wild nung takbo ng isip niya sa paggawa ng storya. Pero my gosh, wag natin i-normalize yung ganito kasi baka maraming gumaya, kakaloka. Kasi syempre 'di ba, yung mga kulang-kulang sa isip ng mga kalalakihan diyan sasabihin na ginagawa naman yung sa Batang Quiapo, bakit hindi ko subukan iuwi yung kabit ko dito sa amin. Pero anyway, kidding aside, so ayun na nga, nakakaloka kasi kung totoo man na may ganitong mga pangyayari sa tunay na buhay, ang kapal naman ng mukha ng lalaki para iuwi. Ano yun? Tapos, yan ang ano isa sa mga dahilan na kapag ka yung babae masyadong dependent sa asawa niya, yung asawa niya, gagawa talaga ng gagawa yan ng gusto nilang gawin dahil masyado kang nakakapit sa kanya. Kumbaga, lahat ng pangangailangan mo sa kanya mo dinidepende, ganyan. Mawawalan siya ng respeto sa'yo. So, ang ending nun, gagawin niya yung mga gusto niyang gawin kahit hindi ka na niya respetuhin. Kaya importante talaga ang mga babae nagtatrabaho din para sa mga sarili nilang pangangailangan. Kasi, yun talaga yung kahinat na nun yung kapag ka masyado ka nagdedepende sa lalaki, sa lahat ng pangangailangan mo, both emotional, financial, and yung lahat, inaano mo sa kanya, inaasa mo, ang ending talaga nun, mawawala ng respeto sa'yo kasi wala ka nang tinatago Kumbaga, iisipin ng lalaki, kahit pala anong gawin ko nandyan ka naman kasi kailangan mo ko, di ba? Unlike kapag ka may sariling pangkabuhayan showcase itong si Belachi na si Girl Lalu, syempre, 'di ba? May pride din sa sarili niya, 'di ba? Hindi pwedeng gaganyanin mo ko kasi talaga lalayas ako dahil meron akong pera para sa sarili ko. Tsaka ito nakakaloka doon. Ito makatotohanan to kasi maraming nangyayari talaga to na minsan yung kabetsina yun pa yung beast mode, yung pa yung matatapang at nananakot, 'di ba? Kakaloka. Sila yung mga ganyan yung pag-uugali, yung talagang wala silang takot palaban, talagang kukunin nila yung akala nila sa kanila. Pero ayun nga, 'di ba, napaka-wild ang imagination ni Coco Martin kasi hindi ko alam siguro may nangyayari na pangilan-ngilan na ganito yung nangyayari na tinatanggap na lang din na nung tunay na asawa, yung kabetsina dahil jaunties na at mahal na mahal nung babae, nung asawang babae, yung kanyang asawang lalaki. Kaya tinatanggap na rin niya, 'di ba? Na gano'n, kumbaga nilulunok niya na yung pride niya. At saka nga sinumbat kasi ni Rigor may gano'n, nakakaloka, 'di ba? Victim blaming. So, ito si Rigor, parang binato niya si Marites na tinanggap niya si Tanggol na hindi naman kasalanan ni Marites na na-rape siya in the first place, 'di ba? Sabi niya gano'n na, ikaw tinanggap ko, sana ako matanggap mo din na eto may anak ako sa ibang babae, ganyan. Magkaiba yung kaso na yun. 'Di ba nakakaloka si Rigor? Bakit ang ganyan mga lalaki?
'Di ba, ang kitid ng utak ni Rigor para yun ang idahilan niya, 'di ba? O ito ay syempre para-paraan na nga lang si Rigor. Nakalimutan ko, ganyan nga pala yung karamihan ng mga lalaki, 'di ba? Kung totohanan man na nangyayari ito sa totoong buhay. Tapos syempre, 'di ba, yung ibang mga bobo diyan kagaya ng mga naniniwala sa mga nangyayari sa Batang Quiapo kahit way before. Yung mga nangyayari sa Batang Quiapo yung katulad nung nung nandun siya sa loob ng Bilibid Prison, inuutusan siya lumabas-labas. Yun din ang rason kung bakit nagalit ang DOJ kasi yung mga pinapalabas sa Batang Quiapo, baka isipin nga daw ng mga tao na totoo yun bilang ito ay pinapalabas sa TV at syempre marami naniniwala, di ba, na baka ganito nga yung nangyayari. Although totoo naman talaga na may nangyayaring ganon, di ba? Pero I mean, kasi na yung ganito na parang naapektuhan yung pamilya, yung values, parang nagiging isipin nila na, uy, normal pala to, may nangyayari pala talagang ganito. Bakit kaya hindi natin gawin? Diba? Gigil ako kay Lena, mga mare. Sobrang grabe, abot hanggang langit. Pero napaka-effective talaga ni Mercedes Cabral para gumanap na kabet. Kasi yung pananalita niya, malandi, diba? Kung paano niya harutin si Rigor. Diba? Kung ako, nararamdaman ko kasi, pag nanonood ka, syempre, di ba, para ma-apply mo yung sarili mo sa pinapanood mo, kagigil talaga. Parang siya talaga yung new age kabet. Talagang as in, ganun na ang mga kabit ngayon, ganun na ka-extremes. At eto nga, umabot na tayo ng ganitong taon, siguro nag-e-evolve din talaga ang mga kabit. Feeling ko kasi nangyayari talaga to, pero hindi ganito na isinasama sa loob ng bahay yung kabit na ibinabahay sa isang bahay yung tunay na asawa at yung kabit. Nakakaloka, auntie! Diba? So, yung mga ganito, kakaloka ha, at dito sa Batang Quiapo, parang walang hustisya. Lahat ng mga sanggano, lahat ng mga masasabang loob na nagwawagi. Diba? Katulad na lang nito ni David. Hanggang ngayon, hindi pa rin mamatay-matay. Kagaya nung pinapakita sa mga reels at saka dito sa sa preview, 'di ba? Hindi pa rin siya mamatay-matay at hindi katulad nga na sinabi ko, hindi mangyayari yung mga nasa trailer. No, design lang 'yon, ornament lang 'yon. So anyway, eto nga gaano pa kaya katagal magmamaldita itong si Lena at napanood nga natin sa susunod na episode ay maghaharap sa Lani Tanggol. At siya pa yung matapang na, eto syempre, di ba? Galit na gilit. Gitil na gitil palagi si Rigor dito kay Tanggol. At eto nga gumawa ng eksena si Lena na kunwari tinulak siya ni Tanggol. Inabahan siyang sasapakin. So, di ba nagsumbong siya kay Rigor na ganyan-ganyan. Nakakaloka. So, abangan natin ang mga susunod na mangyayari. Ako naiintriga ako kaya ako nanonood ulit ng Batang Quiapo, which is supposed to be hindi na talaga ako nanonood. Yung mga yung mga pinapalabas nila dati tapos hindi naman nangyari. So, tinigilan ko ng manood for a while. Tapos na-busy nga rin ako. So, ngayon manunood ako ulit dahil sa gigil ko kay Lena. So, anyway, thank you so much for joining me and I'll see you on my next vlog. Please don't forget to subscribe.